We have mobile journalist Merimon Reyes at a symposium on the West Philippine Sea with some details. That's what's happening there, Merimon. Bok, good afternoon. Ngayon kasi ito yung day 1 ng National Symposium tungkol sa West Philippine Sea at yung iba pang mga topics na pumapalipot dito, maritime sovereign rights, yung law of the sea baselines, territorial seas, navigation, yung exclusive economic zone or EEZ, ang definition ng continental shelf, paano ba nagkakaroon ng distinction, yung mga rocks, yung islands, at ano yung masasabi na sakop ba ito nitong mga batas, and ano pang enforcement ng kakailanganin, especially on the case of the West Philippine Sea. Kanina, yung isa sa mga nakapanayam natin, itong si Attorney J. Batong Bakal from the UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea or UP IMLOS. Ang natanong natin sa kanya ay yung nabuksan nga nasabi ng Department of Foreign Affairs na possible joint gas and oil exploration with China. Ang sabi niya, while still developing pa raw ito, masyado parang maaga para magkomento, ang mahalaga raw dito ay gawin na take it at arm's length. Kumbaga, huwag agad-agad paspasan. Kailangan din daw muna makita yung sincerity, yung establishment ng trust and good faith sa kabilang partido. Kasi hindi raw natin alam sa kasulukuyan ano ba ang iniisip ng China, ano ba yung magiging motives nila kung sakaling mangyari ito. And so far naman, ang nakikita niya, kung sakaling mangyari itong joint exploration, nandito naman daw ang konstitusyon na para tulungang protektahan ang bansa. Yun nga lang, kailangan daw maging malinaw muna para hindi magkakaroon ng pag-exert ng ibang motive ang China, kasi ang pinaghuhugutan din ni Attorney Batong Bakal is yung naging parang tinignan na possible explorations with Japan, with Korea, and though hindi siya sabi lahat ng options or efforts, kasi at the end of the day ang gusto pa rin naman talaga ay maprotektahan pa rin naman yung interest ng bansa while still following international law. Ang naka-line up so far ngayon, kasi dito empty itong likuran ko, pero kasi dito gagawin yung dinner kasama si yung may keynote speech pa dito. We are anticipating Senator Kiko Pangilinan to be here, si Philippine Coast Guard Commodore, now Rear Admiral J. Tariela, and the others for tomorrow's symposium na ito. That's a bit funny, Merimon, no? Dahil last week, ang nagsabi na regarding dyan sa joint exploration, na kinakailangan ng sincerity mula sa atin, yes, ay yung Chinese Embassy. Yung Chinese Embassy ang unang nagsabi na kailangan ng sincerity from the Philippine government bago nila patulan o i-consider yung statement na joint exploration ng presidente. Okay. Anyway, Merimon, can you give us a sense of which countries have representation there? Actually, lahat ng nandito halos galing from the academe, from UP, from LaSalle, and so far from the Coast Guards, meron dito. Actually, nakita natin kanina sina Commodore J. Tariela, kung tama ko, ito nasa likuran ko. Nakita ko even si Yuse Claire Castro kaninang umaga, nakita rin natin siya na dumalo. And so far, yung mga nakausap natin na participants, yung ilan sa nakita nilang sentimento na nabubuo sa symposium na ito, marami naman daw nga ang legal frameworks na nagpapatunay in the case of the West Philippine Sea, na nagpapatunay na sakop ito. Even Justice Antonio Carpio is here. Pero ang kailangan daw dito ay linawin, especially sa mga ordinaryong tao, kasi very technical daw siya. And na-bring up pa nga ng isang participant, si Senator Rodante Marcoleta, na pagdating sa Senado, medyo mainit siya sa mata ng marami dahil sa kanya naging komento on the Kalayaan Island Group. Yung sa mapa, hinahanap ni Senator Marcoleta, bakit ang nakalagay pa doon ay South China Sea, nasaan daw ang West Philippine Sea. And ang sinasabi ng mga participant na nakausap natin, perhaps it's important ngayon more than ever na i-reinforce daw yung education para daw maintindihan ng mga tao na eto ni mga mapa, eto na lahat ng explanation, and ito dapat yung pinakasimpleng paraan para maintindihan nila. And nasabi pa nga ng isang participant, baka raw pwedeng itong mga lecture na binring up sa symposium, ipakita rin daw kay Senator Marcoleta. Pero Merimon, anong purpose ng symposium? No, dahil marami ng symposium na similar dyan. Yes. Same audience. So, ano yung objective ng symposium? Ipaliwanag ulit sa mga academe kung ano yung West Philippine Sea, ano yung coordinates, ano yung difference ng mga island, etc. Pero alam na nila yun. Ibig sabihin, you're talking to the same crowd. Conference symposium na ito. Especially if wala namang policy makers dyan or representation from the foreign affairs.
Actually, Ronald, Regina, yun nga yung napansin din natin doon sa program mismo. Parang going back to the basics din siya, conceptual framework, yung legislations, yung history, background nito. Pero ang nakikita kasi dito, parang refresher pa rin siya. Plus, yung contemporary issues na nangyayari as the years pass by. Kasi nga nakikita nga na ever since meron nga yung 2016 arbitral ruling, pero habang lumilipas ang panahon, meron ba nakikitang possible issues? Meron bang hindi pa malinaw sa definition? Yan yung ginagawa, kaya ini-examine nila even the very basics sa usapin na ito. Kaya medyo jam-packed kasi doon sa loob mismo nung pinaka-venue. And ang ginagawa, after magkaroon ng lecture, going down to the basics, yung pinaka-definition, magkakaroon ngayon ng talks. Ano po ba to? Bakit ba siya ganyan? And moving forward, ano pa ba yung maaaring gawin? So for us, so far tayo kasi kada taon or every month, meron tayong napupuntahan na lecture or symposium ng WPS Foundation. And it's gonna be a refresher plus a taking down on or taking of the contemporary issues na nakikita habang lumilipas ang panahon. Ikaw, Reg, from your vantage point, dahil ikaw, madalas ka nang dumalo sa mga ganyan eh. Minsan nag-host ka pa eh. Madalas ako Diba? nag-host, yes. Diba? So, anong tingin mo yung pagkakaiba nito mga ito? Na I'm not sure, but usually the same audience, same speakers, diba? based on same framework. No? Based on what Mary Mon said, it sounds like you're talking to a different crowd there. So, yes, I know what you mean by they're preaching to the same choir, pero it sounded like mas importante yan sa academic community, no? Kasi usually pagka nag-host ako ng mga ganyang forums, and there's usually policy makers involved or the members of the diplomatic community that can bring the messaging back to their own, countries and representations, diba? So I guess this is more for the academic community. Pero, academe are the most advanced sa pagkakaalam ng ganyan. They read a lot of things about this eh. Yes, that's true. They nagpa-participate sa mga conferences. Yun lang, parang hindi ko lang alam kung ano yung comparative advantage niya. Actually, Bok, nandito rin sila secretary. Nandyan si Senator Marcoleta, tama ba dinig ko? Wala dito, si Senator Marcoleta. Na-bring up lang siya. Pero nandito rin nakita natin sina Miss Ganchoon, sila Secretary Eduardo Anyo, and sila Justice Carpio. And by tomorrow, mas magiging jam-pack din pa itong magiging symposium. Kasi nga, yun nga ito yung pinaka-ina-anticipate ng mga karamihan sa mga participants na nakausap natin. Ano pa ba yung mga butas na kailangan pang linawin habang lumilipas ang panahon? So, yung from the academe, Pangilinan, sila sa Commodore J. Tariela, ito nakikita ko siya sa likuran ko. Yan yung ilan sa mga i-anticipate natin na papag-uusapan hanggang mamayang gabi. Si Ami just got excited. Kala niya matutuloy na yung debate. Oo nga. Hindi, tatanong ko may fireworks. Ayun sa impression si Marcoleta was there. Matutuloy yung debate. Pinakita pa ni Tony Carpio yung bago niyang mapa. Yes. Yung recently ni-reveal niyang mapa. Pinakita niya. So far, hindi pa. Kasi, pero sunod ng session na nasusunod is si Justice Carpio na ang magsasalita. So, possibly makita natin yon. Did you guys get a chance to talk to USEC Claire Castro Merimon? Because of course, itong joint exploration was first mentioned by President Marcos in his interview with Bloomberg when he said that we might get to we're getting to that point where we have no choice but to accommodate joint exploration. So, were you able to speak to USEC Castro about this? Kanina kasi nung nakita natin si UC Claire, medyo naging limited yung time para malapitan siya kasi nagsimula agad yung pinaka-programa, and then by the time na nakita namin siya, nagpapa-picture, and then nagsimula na yung pinaka-first session. Kaya hindi na tayo nakakuha ng pagkakataon eh. Ang pinaka-nakausap lang natin tungkol sa usapin na to, itong ang si Attorney Batong Bakal from UP. Okay. But we've had the previous experience before trying to push forward a joint exploration deal with China, and it didn't really go anywhere. Eh. What does Jay Batong Bakal say about that, and what we have to watch out for? I know that he sounded he wanted to be cautious about things. Eh. Pero meron pa siyang pagdedetalye kung ano yung kailangan nating bantayan, anong mga non-negotiables, and so on down the line? Ang sabi Attorney Batong Bakal kasi una, for example, yung recent na incident sa West Philippine Sea, wala naman daw nagbabago. Kung meron pa ring hostility from the Chinese vessels, nangyayari pa rin naman daw yun, wala pang bumababa, kumbaga hindi pa nagbaback down ang mga ito. So yung pagiging cautious ng Pilipinas, kailangan daw maging doble o triple pa as much as possible. Kasi ang tinitingnan dito, while
kung magkaroon man ng mutual agreement on the joint cooperation or exploration, kailangan pa rin daw tignan kung what's in it for China kung sakaling pumasok sa agreement na ito. Kasi tayo naman daw, alam naman daw natin kung ano yung pinoprotektahan natin, pero currently hindi daw kasi natin alam kung anong iniisip ng kabilang partido. That's why ang sinasabi, either kailangan ma-establish yung trust, yung good faith, yung sincerity from China before pursuing the joint exploration, o kaya naman make it clear ano ang kailangang gawin, ano ang hindi pwedeng gawin, at ano yung mga batas or especially international law na dapat respetuhin pag pumasok dito sa joint exploration. Locally, we have the Constitution, pero yun nga sabi nga ni Attorney Batong Bakal, masyado parang maaga para masabi, kailangan maging malinaw muna ang lahat na ito plus the sincerity of the other party. Dahil